Hindi nakasisiguro si Top Rank promoter Bob Arum na mananatili sa kanyang poder ang future pound for pound boxing star na si Shakur Stevenson sakaling mag-expire ang contract nito sa Top Rank. Sa isang panayam natanong si Shakur Stevenson kung walang pag-aalilangan ba itong mananatili sa Top Rank pagkatapos ng kanyang kontrata next year, hindi ba man lang ito maghahanap ng ibang promoter? Sagot ng former undefeated, former 2 Division World Champion, "Hell no, I'm considering every option possible. Let me make sure that's known. Top Rank's good to me. I haven't got nothing bad to say about Top Rank. But once my contract's up, I will be a free agent and I'm willing to talk to anybody and everybody that wants to do great business." So ibig sabihin po mga amigos, i-entertain ni Shakur Stevenson ang lahat ng option kapag natapos na ang kanyang kontrata sa Top Rank. Dahil magiging free agent na siya, ibig sabihin mga amigos, handa siyang makipag-meeting sa ibang promoters like Eddie Hearn ng Matchroom, Al Haymon ng PBC, Oscar De La Hoya ng Golden Boy Promotions at iba pa. So sa palagay ko mga amigos, gagayahin ni Shakur Stevenson ang hakbang ni Terence Crawford, Canelo Alvarez at Devin Haney kung saan 2 to 3 fight deal lamang ang mga pinirmahang kontrata upang hindi sila maipit o matrap sa iisang promotional company. Kapag may mas malaking laban na available sa kabilang side of street, madali lang para sa kanilang makatawid bakod. Tulad na lang ng ginagawa ngayon ni Devin Haney mga amigos, the last time na nakita natin siya lumaban nasa Top Rank at ESPN. Ang laban niya kay Vasily Lomachenko, pero ang kanyang susunod na laban kay Regis Prograis, Matchroom po at The Zone na magdi-deliver niyan. Anyway, speaking of promotional company, ang napapabalitang pagtalikod ng Showtime sa boxing na pinangangambahan ng karamihang PBC fighters at fans. Heto po mga amigos, may mga rumors po ngayon na posible daw pong saluhin ng Amazon Prime ang PBC kapag nawala na ito sa Showtime. Ayon yan sa naging podcast ni Chris Mannix. Kasi kung atin nga pong matatandaan mga amigos, nag-umpisa ang PBC, ang dami nilang broadcast partners. Andyan ang Fox, Spike TV, CBS, NBC, ESPN at Showtime. And makalipas nga po ang ilang taon, Showtime na nga lamang po ang natira at ngayon sinasabing ang Showtime at PBC ay magsasanib pwersa na lamang para sa mga pay-per-view events. Pero syempre hindi naman po uubra yon dahil paano na ang mga fighters ng PBC na hindi pa pang pay-per-view ang kalibre. At syempre kailangan na mga exposure ng napakarami nila mga fighters. Kung ating nga pong mapapansin, parang yung mga fighters ng PBC ngayon isang beses kada taon na lang kung lumaban. Caleb Plant, Keith Herman, David Morrell Jr., Jaron Boots Ennis at iba pa. Kaya't masasabi talaga nating seryoso itong kinakaharap na problema ngayon ng PBC. Pero hindi naman po nangangahulugan na hindi na sila makakakuha ng bagong broadcast partner. So ano ba ang pagkakakilala natin sa Amazon Prime? Gaano katotoo na posibleng saluhin nito ang PBC sa Showtime? Well, ito pong Amazon Prime mga amigos parang Netflix kung saan mga movies, TV series, documentaries ang mapapanood. Isa siyang subscription-based platform na parang The Zone. So ang nagpapalakas po ng kutob ko mga amigos, kaya totoo itong rumors na ito, ay dahil ito pong Amazon Prime mga amigos, kung ating matatandaan yung laban po ni Naoya Inoue at Paul Butler noong December 2022 para sa Bantamweight Undisputed title. Ipinalabas po yan ng Amazon Prime. So na-involve po sa boxing ang Amazon Prime, kaya't ang rumors ng partnership ng PBC at Amazon Prime ay hindi po malabong mangyari.